For me, Philippines is prone to flooding because we are surrounded by waters. We have 7,600 plus island. So there's high tide, low tide. So what is very important is that our government or our environmental planner have to locate the housing, the planning into the higher level of the certain area or barangay. Now, Hagonoy, as far as I know, I think it's 24/7 parating may tubig yan, di ba? So, the location may not be proper for our kids. They are not normally raised up to enjoy the nature. Ang Barangay San Sebastian po ay isang barangay na located po sa bayan ng Hagonoy. Kundi man po alam ng iba, kilala po ang bayan namin sa likas na yamang dagat. Ngunit sa kasamaang palad, kilala rin po yung bayan at higit lalo yung barangay po namin na isa po sa pinakamababang lugar dito po sa lalawigan ng Bulacan. We chose Hagonoy specifically as it is sunken by about 4 inches every year. And even if it's not raining, it is still flooded. Nakita namin na meron silang kalamidad kagaya ng baha, pagkasira ng mga gamit, at dulot na rin nitong nakaraang bagyo. Pag malaki ang tubig ay sinususpend po yung pasok. Ano po ang epekto nito? Usually, mas mababa po yung pagkakatuto ng mga bata dahil unang-una, nagkakaroon po ng mga intervention in terms of online classes. Pero aminin po natin hindi po lahat talaga ay merong access sa gadgets. Hindi po lahat ay may access sa mas mabilis na maayos or mabilis na internet. So, ang resulta po nun, dahil po sa pagbaha, mababa rin po ang pagkakatuto ng mga bata dito sa amin. Tinanong namin yung teachers, sabi siya sa amin na kulang sila sa mga learning materials, even mga tables, since yung table nila nauuntog yung mga bata. Kung pwede daw natin silang bigyan ng table na mababa para hindi na masasaktan yung mga bata in case na mauntog na naman. Mga pang storytelling ng books, tapos yung mga coloring book, yun yung naisip na i-provide ng admin department. Ang amin pong daycare ay mayroon po kaming estudyante na 53. Dito po sa amin, madalas nakakancel yung pasok dahil sa high tide. Pero yung mga bata po, talagang willing po talaga silang pumasok, excited. Although gusto ng mga bata mag-aral, kaya lang hindi na po kaya, lalo't ng mga bata. Minsan po kasi ang tubig sa amin is hanggang bewang. Ang mga bata, ang susunod na henerasyon ng workforce at leader. Makikita mo yung pamumuhay nila, how they, everyday living ng mga tao, and makikita mo din ano yung mga kakulangan and paano ka makakatulong. Every morning po, ang aming transportation pagpasok ay una po ay bangka. Dahil po sa laki po ng tubig na naging dahilan po laging high tide, hindi na po nakakapasok ang mga tricycles. Nausap ko yung barangay captain kung ano yung mga pangangailangan nila sa barangay nila. So isa ang rescue boat na sinabi nila na kailangan since binabaha kahit walang bagyo. Pwede nilang pangtulong in case na tumaas yung baha sa kanila sa mabababang lugar. Sabay tayong aahon, sabay tayong sasaya, sabay nagsisikap sa iisang pangarap, magkaramay sa buhay, magkasama sa laban at tagumpay. Sabay tayo, ikaw at ako, gawin natin mas masayang araw ito. Tayo na sa liwanag, magiging tama ang lahat. Sa love, joy, and hope, sabay tayo ngayong Pasko. Sabay tayo ngayong Pasko. Sabay tayo ngayong Pasko. Kung ramdam mong di ka nag-iisa,
nagkaroon ng ngiti yung mga bata, and then masaya din yung sa barangay. Naghandog din kami ng pagsasaluhan nilang pagkain. Sa lahat ng nais, ako'y kasama mo. Mas malaki yung impact sa akin kapag mas bata kasi alam natin na magiging part tayo ng paglaki nila. So, dito, mas marami akong natutunan in terms of yung kasabihan na it takes a village to raise a child. Dahil hindi lang isang tao yung talagang maghihirap para matuto ang isang bata sa pagdadaanan niya sa buhay. So dito, other than si teacher at yung magulang nila, sa buhay nila or sa everyday learning life sa school nila, nakisali ang JSLA para mas maginhawa ang kanilang pag-aaral sa araw-araw. Mga akala natin maliliit lang na bagay. Para sa atin, malaki pala sa kanila. Sa lahat ng nais, ako'y kasama mo. So nagpapasalamat po ako kasi binigyan po ang San Sebastian ng blessing ng JSLA at malaki po itong tulong sa mga bata kasi hindi po ganito yung setup namin talaga. Now, let's relocate all our flooded area to the higher level of our community. Parang plano ko sa JSLA, pang long term talaga, ever since my first year JSLA, talagang plinano ko na to. Ang baha po ay politikal, na pati po ang mga inosenteng mawang na dapat po ay natututo sa kanilang classroom ay nagiging harang din po yung mga gantong problema at suliranin po sa aming bayan. Even as an ordinary citizen, we have to be very cautious and concerned that our money really spent in the right place so that our children, our people, our relatives will enjoy the area. Sobrang laki pong issue at problema na kinakaharap ng bayan namin yung pagbaha dahil hindi po to usaping baha lang. Nakasalang-alang po dito yung pamumuhay, kalusugan, bukod sa kalikasan, ay higit po naapektuhan ay yung sektor po ng edukasyon. Higit lalo po para sa mga kabataang nag-aaral po sa barangay namin. Papatuloy po kami sa araw-araw na pagpasok dahil mas gusto ko po yung anak ko na nade-develop yung mga skills niya sa school. And it all starts with them as they are our future leaders and they could help their community someday and uplift the community of Hagonoy and Bulacan. At JSLA Architects, CSR activities are a vital part of our work. We are only not focused on delivering excellent architectural design services, but also on giving assistance beyond your limits. Gabay.